So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 9, 2025 and our topic is all about ano ang biblikal na kahulugan ng worship service, latria. So, our concept is all about worship service. So, sa bagong tipan, ang salitang worship ay galing sa mga salitang Gregorio na latreia at unang tumutukoy sa mga priestly duties or sacrificial service sa lumang tipan. Ngunit sa Roman chapter 12 verse 1, ipinaliwanag ni Apostol Pablo na ang totoong pagsamba, latreia, ay pag-aalay ng buong sarili natin sa Diyos bilang patuloy na paglilingkod. So, hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw. So, sa panahon ngayon, madalas na naiintindihan ang worship service bilang isang event, isang oras na awitan o pakikinig ng sermon o pagtitipon sa simbahan. Pero ayon sa Biblia, ang tunay na worship ay hindi lang ginagawa dahil ito ay isinasabuhay. So, sa araw-araw na pagsunod, paglilingkod at pamumuhay para sa kawaligtian ng Diyos. So, our Bible readings for today is all about Romans chapter 12 verse 1 ASND version. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, edidika ninyo sa Kanya ang iyong mga katawan bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang makatwirang ninyong pagsamba sa Diyos. So, dadako na tayo sa ating teachings. Yung first teaching is worship service is offering oneself to God. So, yung tunay na pagsamba is hindi lang sa pag-awit o pag-attend sa simbahan, kundi ang pag-aalay ng buong buhay natin sa Diyos. So, lahat ng ginagawa natin, mapatrabaho, pag-aaral at relasyon ay dapat alay para sa Kanya. So, ito ang uri ng worship na gusto ng Diyos, isang buhay na handog. Second is worship service not limited by time. So, yung pagsamba is hindi lang tuwing linggo o tuwing may church service. Dahil ito ay dapat ginagawa araw-araw sa bawat oras ng ating buhay, yung patuloy na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng panahon ay tunay na pagsamba. And lastly is worship service is not limited by space. So, hindi kailangang nasa simbahan ka para sumamba sa Diyos. Dahil maaari ka pong sumamba sa bahay, sa school, sa trabaho mo o kahit saan ka naroroon. So, kapag ang puso mo ay nakatuon sa Diyos, lahat ng ginagawa mo ay nagiging worship offering para sa Kanya. So, dadako na tayo sa ating applications. Yung first application is offer yourself as a living sacrifice. So, syempre, dapat natin ialay ang ating oras, lakas, at talento sa Diyos. So, wag lang natin ibigay yung bahagi ng buhay natin, kundi dapat buong puso nating inaalay sa Kanya. So, syempre sa ganitong paraan is yung bawat araw natin ay nag-iisang uri ng pagsamba. Second is follow God's instruction continuously. So, yung tunay na pagsamba is nasusukat sa pagsunod sa Diyos kahit walang nakakakita. So, kapag patuloy natin ginagawa yung tama at sinusunod ang Kanyang kalooban, ipinapakita natin na siya ang Panginoon ng ating buhay. So, ang obedience ay pinakamataas na inyo ng worship. And lastly is worship God in workplace and all spaces of life. So, sumamba tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat natin sa trabaho, maayos na pakikitungo, at maayos na pag-aaral. So, sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin, dapat ipinapakita natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating kilos at salita. So, yung bawat lugar ay altar ng pagsamba kung saan pinaparangalan ang Diyos. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how can you practically worship God at all times. So, for me, maaari nating sambahin ang Diyos sa lahat ng oras sa pamamagitan ng pagsunod, pasasalamat at paglilingkod natin. So, hindi natin kailangan laging may tugtugin o sermon dahil minsan sapat na yung pagiging tapat, mapagmahal at may malasakit sa kapwa. So, kapag ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, sa bawat sandali ng ating buhay, tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos araw-araw. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang tunay na worship ay hindi lang isang event, kundi isang lifestyle. So, hindi lang ito nangyayari sa loob ng simbahan, kundi sa bawat araw na pinipili nating sumunod at maglingkod sa Diyos. Kaya simula ngayon, isikapin nating sambahin siya sa lahat ng oras,
mapasaisip man sa salita at sa gawa. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa paalala na ang tunay na pagsamba ay pag-aalay ng aming buong buhay sa inyo. Lord God, tulungan niyo po kaming sumunod at maglingkod ng tapat sa lahat ng oras at lugar. Lord God, naway makita sa aming buhay ang iyong kabutihan at kawalatian. In Jesus' name we pray. Amen.